Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa mainit na pinag-uusapan sa social media na negosyanteng dinidiskartehan o napupusuan ni Paolo Avellino mga kakimpaw. Pero bago tayo magsimula sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat. And ngayon naman, dumako po tayo sa pagbabasa ng komento mula po sa ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating mga balita. So narito nga ang napili nating basahin para po sa hapong ito. So alamin nga natin ang opinion at komento ni Ginang Corazon Reyes tungkol sa previous update natin. Sabi niya rito, sa X daw, daming nakapost doon. Ngayon na mga kalokohang ginagawa ni Paolo. Kahit yung Bianca, sinasabi nila na si Peace pa nga, or naipost pa nga ni Chantal ngayon. Daw, ex niya nakita mga pag-uusap ng girl at nung kausap niya about Paolo. So, ayan mga kakimpaw. Alam niyo, sa totoo naman ang sinabi ni Miss Corazon Reyes, nagkalat talaga po sa ex. Sobrang dami na mga nakapost po doon na mga kalokohang ginagawa ni Paolo Avellino. Yung secret girlfriend, yung pag-follow sa isa pong porn site bang matuturing yun. Basta account, mga kakimpaw na puro kabastusan yung laman ng content. And marami pang iba, mga kakimpaw na tungkol kay Paolo Avellino. Mga nakapost po yan sa X. Ang dami talaga nagkalat. Ngunit ang tanong kasi dito, mga kakimpaw, is kung may katotohanan ang lahat ng yon. Kasi remember, hindi naman po lahat ng nakikita at nababasa natin, naririnig ay totoo mga kakimpaw. Baka po mamaya, issue lang talaga yan dahil mayroon pong MMFF entry si Kim and Paolo Avellino. So, para sirain siguro yun, ganyan ang ginagawa. Parang demolition job. Kaya kahit anong dami pang nakapost, sabihin na natin binumbulgar nila si Paolo Avellino, nilalabas ang baho, totoo ba yun lahat? Di ba ang hirap pong magpaniwala, lalo na kung sa mga toxic na tao lang din naman nagmula ang balita. Anyway, next comment naman tayo mga kakimpaw. Mula naman po ito kay MMJ. Sabi niya rito, walang maniniwala Miss Gandara. Bumawi sa pag-post niya kay Maha pagkatapos ng movie nila ni Kim. Doon natin malalaman kung sila pa ni Kim. Parang nagsawa na o na naman kay Kim. Basta ugali na ng tao, mahirap na magbago. So you mean after po ng project, no, sweet-sweetan na ang Kimpao? Wala nang maririnig sa kanilang dalawa kasi tapos naman na ang projects. Ganun po ba yun? Meaning, ang gusto niyo pong sabihin is ang nakikita natin kina Kim and Paul is fan service or pang promo dahil meron nga silang ginagawang movie or project. Paano ba yan? Mag-iintay pa tayo next year. Kasi may kopino pa sino Kim and Paolo. So, matatagalan tayo niyan na Miss MMJ. Then, okay, intayin natin. Sabi nyo intayin natin. Tingnan natin kung sino po ang mapapahiya. Kasi ako naniniwala talaga na Kim Pao is real. And Kim Pao is pang forever. Sila talaga yung tinadhana mga kakimpaw. Sinong gusto ng mag-bet mga kakimpaw? Charata. Basta ako naniniwala ako na hindi ako iiyak sa huli mga kakimpaw. Talagang dun yung kapit ko kina Kim and Paolo Avellino. And naniniwala din ako in God's plan. Kaya pinagtagpo niya si Kim and Paolo Avellino. Meron siyang plano sa kanilang dalawa.
So ito na nga, dumako naman po tayo dito sa mga balita natin na nasaga para po sa araw na to mga kakimpaw. At unahin na nga natin pag-usapan itong isa pong post tungkol sa PBB kung saan lagi ko nga po itong nababanggit sa inyo mga kakimpaw. Pangarap ko nga po kasi na magkaroon po ng PBB All Winners Edition mga kakimpaw kasi gusto ko po makita ulit si Kim sa loob ng bahay ni Kuya. Kasi mula nga po nung magkaroon ng Come Dine With Me episode with Kim Chu, na-realize ko nga mga kakimpaw na bagay talaga si Kim sa mga ganyang reality shows mga kakimpaw. Kaya ayun, lagi ko nang binanggit na sana magkaroon po ng bago pong season or bagong edition kung saan ay magkakasama po ang lahat ng PBB winners, big winners mga kakimpaw. 'Di ba? Kahit wala pong manalo sa kanila na isa lang. Kahit ang mga task na lang nila, magkaroon na lang po sila ng mga task kung saan tuwing mananalo po ang kanilang grupo, mga kakimpaw, mapupunta ang kanilang napanalunan sa mga charity na kanila pong napili. Parang mga ganun na lang mga kakimpaw, ano. Pero maganda rin kung magkakaroon nga ng botohan. So, paano nga kaya yun mga kakimpaw? Nasabi nga dito, what if PBB has a all-winner edition? PBB ABS-CBN. Who would be your ultimate big winner? Ay, may ultimate big winner. Kim Chu, syempre. It's always Kim Chu, mga kakimpaw. Alam ko talagang maano po ni Kimi muli ng kanyang charm ang mga tao. Mabibihag ulit ni Kim ang puso ng mga tao. Kasi talagang si Kim po ay very genuine po ang pagkatao niya. Hindi po siya plastic sa industriya. O, diba? Nakaka-excite kasi nandun din si Ma'am Shimelay. Alam naman natin na mag-amigay ang dalawa. Samantala, dumako naman tayo ngayon dito sa mga mainit na usapin ngayon sa social media. Sabi nga dito, hot news. May napupusuan daw si Pao na non-showbiz na negosyante at walang relasyon ng Kim Pao ayon sa isang kilalang psychic. Ayan, grabe talagang mainit ang pinag-uusapan. As in, double time ang mga bashers kasi hindi lang si Pao ang ginagawa ng kwento, pati po si Kim. Pero focus po muna tayo dito sa Pao kasi non-showbiz daw. Okay lang sana kung sinabing negosyante kasi pasok dyan si Kimi. Pero non-showbiz, sino naman ang negosyanteng non-showbiz na napupusuan na yan ni Paolo Avellino? Well, alam naman natin na hindi po tayo pwedeng mag-rely o umasa na lang mga kakimpaw dyan sa mga hula-hula na yan. Pero ganun pa man, nananatili ang ilan pong fans ay nadadala sa ganyan. So, meron pa ring epekto. Meron pa ring epekto. Ano ba? Epekto? Basta may effect pa rin yan sa tandem ng Kim Pao. Hindi ko man yung tamang punto. May epekto pa rin niya yun sa Kim Pao Lancia. So, sino nga ba yan? Dabi nagsasabi baka daw si Bianca Yao na yan. Pero hindi naman yun na negosyante, gamer naman yun. Sabi dito, sa basa sa mga baraha ng isang kilalang psychic, na vibes niya na walang relasyon si Paolo Avellino sa screen partner nitong si Kim Chu. Naka-reverse raw kasi ang lover's card nito, kaya negative ito sa kasalukuyan. Malay nyo naman kaya naka-reverse, hindi na kasi jowa ni Kim, Diyosawa na. Charata. Katunayan, mas focus daw sa karera ang aktor at mas bet nitong makipag-banding sa anak na si Aki. Abaw at ginawa pa mga kakimpaw na manggagamit si Paolo Avellino dito na ginagamit lang ang tandem nila ni Kim. Hirit pa niya kung ano man daw ang paayuda na ipinapakita ng Kim Pao. Ito ay for the show o bahagi lang ng fan service. Sa ipa niya, meron daw napupusuan na non-showbiz na negosyante ang aktor pero naghihintay lamang daw ito ng tamang buwelo.
So, yan ba yung comment na nabasa natin na intayin natin na matapos ang movie ng Kim Pao? Yun ba yung buwelo na iniintay ni Paula Avellino? Kakaloka naman. Sabi dito, pagdating daw naman sa karera, medyo bobong garaw ito sa huling bahagi ng taon o early next year. Para sa Kim Pao, wala rin daw siyang nakikitang kasalan. Abat kalkulado ka ang projects ng Kim Pao na para pagsigurado ng hindi na po masusundan ng Popino. Huwag kayong magsalita ng tapos. Kasi narinig ko na yan noong 2024. Noong 2023, sabi pala, low bat na daw. Low bat na ang Kim Pao sa 2024. Wala na. As in, finish na daw ang Kim Pao. Tapos, ano nangyari? Ayun, naghakot award lang naman si Kim and Paolo 2024, din nasundan ng 2025, and ngayon naman 2026. So, diba, narinig ko na yan 3 years ago. Pero eto na naman ata ngayon. Ang kaibahan lang, nag-upgrade ata mga kakimpaw. Kasi nung una, sa mga bashers ko yan narinig. Ngayon naman ay dito sa tarot reader pala, sa isang psychic nang galing. So, upgrade na ang basher ngayon. Mga manghuhula naman na ngayon. So, ayan, naniniwala pa ba kayo sa hula, mga kakimpaw? Yung iba naniniwala pa rin naman talaga. Pero ang totoo kasi, legit pang manghuhula yan. Charat. Tanong lang naman, di pa? Anyway, dumako naman tayo ngayon dito sa napansin ng Kim Pao Lanchas na namumugtong araw ang mata ni Kimi. Yan po sa Showtime mo, kitang-kita daw na talaga yung eye bags ni Kim. Halatang halata. Doble daw kasi mga kakimpaw. Hindi siya kagaya ng dati na mata ni Kim. Dati na rin naman daw malaki yung sa ilalim ng mata ni Kim na parang lagi may eye bags. Pero ngayon, doble daw na halata mong namugto talaga ang mata ni Kim Chiu na umiyak po, magdamag. Bakit naman iiyak magdamag si Kimi? Oy, anong gustong palabasin dahil sa may bagong napupusuan si Paolo na negosyante? Naku, malabo yan. Kung namumugto man ang mata ni Kim, siguro dahil yan sa kanilang taping or shooting ni Paolo Avellino. At hindi dahil dyan sa mga issues na yan. Ganyan. Okay pa, sa di lang okay ang Kim Pao. Wala kami nakikitang signs na they are not okay. Puro nga po paayuda si Kim and Paolo. Ang happy namin itong nakaraan. Super happy. Tapos bigla namang magbabagsakan, maglalabasan ng isang bagsak, mga Kim Pao, ng mga negative, na mga hula na yan, na mga paninira na yan. Di ba mga Kim Pao, nagsimula yan sa paninira kay Paula Avellino. Then, ayan, sunod-sunod na po ang mga hula-hula, ang mga article sa kanilang dalawa ni Kimi. So, di ba napakalinaw na demolition job lang yan, mga Kim Pao? Kasi nga may projects din na Kim and Paula Avellino. So, kayo pa na inyo masisay tungkol dito. Comment ka lang po dyan sa baba. Hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita kasi po muli sa mga susunod nating chika. Ingat po palagi.